Sabi kasi dito sa report ng Inquirer, Kaufman, Hanilet Abansenia, Kitty Duterte had role in choosing next lead counsel. Ito na yung news update mga kababayan. Nicolas Kaufman confirms APRRD already has a newly selected legal counsel chosen by Veronica Duterte in Hanilet Abansenia. At sabi dito ni Senator Gatchalian, Senate may convene as impeachment court niya on May 13. Sabi po ni Gatchalian, if there will be voting at the House tomorrow, I expect it will be transmitted to us on Tuesday. And based on the Senate President's statements, the impeachment court will be convened on Wednesday. Sabi po ni Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan si Dante Maravillas. Nauna pa mga kababayan si Sara Duterte sa nakodita kaysa po kay Tito Sen na gustong palitan ng mga supporters ni Sara sa Senado bilang Senate President. Ang sabi ang gustong ipalit, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano. Pero ngayon, sa latest development, si Sara nauna pang nakodita sa pagpili naman po na abogado ng kanyang tatay. Sino niya, Mr. Maravillas, yung nakakudita? Si Hanilet tapos si Kitty. Di ba, mga kababayan? Si Kaufman, tinanggal na. Ang sabi, nag-withdraw bilang abogado. Pati si Jacob. Ang sabi sa mga balita, ang nagpili nito, of course, with the approval ng members of the family at saka ni Digong mismo. Pero ang nagpili kay Kaufman, si Sara Duterte. Ngayon, na palitan mga kababayan si Kaufman kasi sa bagay hindi man po nananalo sa mga pleadings, laging talo. Ang nagpili na ngayon mga kababayan na kapalit si Hanilet tapos si Kitty. Sabi ni Atty. Wilfredo Garrido, naloko na. Nakodita mga kababayan si Sara. Ayan o. Sabi ni Atty. Garrido, naloko na. Sabi kasi dito sa report ng Inquirer, Kaufman, Hanilet Abansenia, Kitty Duterte had role in choosing next lead counsel. Ito na yung news update mga kababayan. Nicolas Kaufman confirms APRRD already has a newly selected legal counsel chosen by Veronica Duterte in Hanilet Abansenia. Nawala yung papel mga kababayan ni na-dethrone si Sara Duterte. Hindi na siya ngayon ang nagdi-decide, kundi si Abansenia na at saka si Kitty Duterte sa pagpili po ng abogado. Dati siya po, with the approval of course mga kababayan, ni Digong mismo at ng members ng family. May mga lumabas na kasi na mga issue, diba, in the past, na talagang gusto na nilang palitan si Kaufman kasi lagi pong talo. Mali po yung legal defense, mga kababayan ni Kaufman. Yung narrative niya, false narrative, hindi obra. But anyway, bigay ko sa inyo yung balita ngayon. Ayan, sabi dito, Veronica informed me that she and her mother, Hanilet, had selected new counsel for PRRD and advised me to step down based on their assurance that they had agreed terms of engagement with replacement counsel who was willing to assume immediate representation. After I confirmed the same with the replacement counsel, I sought the former president's permission to withdraw, sabi po ni Kaufman sa kanyang text message. Sa malamang mga kababayan, kaya po biglang nag-announce si Kaufman na magwi-withdraw na siya kasi ang nag-fire sa kanya si Hanilet kasi at saka si Kitty. Di ba? Malinaw ang statement mga kababayan. Yan, malinaw po.
and advised me to step down. Umalis ka na niya. Mag-resign ka na. Step down. So hindi siya nag-withdraw. Kundi he was asked to step down. Nasilo sa bibig. Mga kababayan si Kaufman. Sabi niya nag-withdraw siya. Yan pala, mga kababayan, nag-step down siya kasi malamang sa malamang pinalaya siya ni Kitty at saka ni Hanilet kasi ang kumuha sa kanya si Sara Duterte. So sabi dito, he added that he did not object to a requested acquaintance visit for a prospective counsel by the Registry of Court last Friday. Since the visit of prospective counsel, if it took place, would have been conducted under conditions of privilege, I would not feel it appropriate to inquire as to what transpired, sabi po niya. Malinaw na kodita, mga kababayan, si Sara Duterte. But anyway, mga kababayan, dito tayo sa impeachment ni Sara na hindi mapalagay yung kanyang mga supporters na mga senador gustong magkodita. Pero I think tuloy-tuloy pa rin ang impeachment, siyempre. Kasi mandato yan ng Senado. At ito yung latest ngayon, mga kababayan. Sabi dito, the House of Representatives is expected to take up in plenary on Monday the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as lawmakers prepare to deliberate on the committee report recommending her impeachment while activist groups intensify calls for accountability. Sara, see you at the Senate. House plenary set for impeachment showdown. At kung walang rebuttal si Sara Duterte, sabi ni Jinky Luistro, nakikita niya ang conviction ni Sara Duterte sa Senado. At sabi dito ni Senator Gatchalian, Senate may convene as impeachment court niya on May 13. Sabi po ni Gatchalian, if there will be voting at the House tomorrow, I expect it will be transmitted to us on Tuesday. And based on the Senate President's statements, the impeachment court will be convened on Wednesday. Sabi po ni Gatchalian, right away because he wants to convene it immediately. Although, admittedly also, the Supreme Court has already issued a ruling that it's up to the discretion of the Senate what the definition of forthwith is, as long as it is within reasonable grounds. So it is up to the discretion of the body if they want it right away or if there are reasonable grounds. Kaya gusto nila, mga kababayan, tanggalin kasi forthwith si Soto. Kung matatanggal nila, papalitan nila si Soto, ang umuugong, ang gustong ipalit si Alan Peter Cayetano para hindi mag-convene forthwith. Yun ang kanilang agenda, mga kababayan. Kaya lang kulang sila sa boto kasi hindi man makapag-attend si Bato de la Rosa, may subpena. Yun ang pinakalat yung balita na ang sabi may ICC warrant. Nag-react yung ICC, wala man na niya. Yung palasyo naman, mga kababayan, sabi hindi man i-deny, hindi man i-confirm. Kanina nag-press con yung PNP, CIDG, saka si DILG Secretary John B. Crimolia. May subpena niya na isi-serve bukas kay yung CIDG, kay Bato de la Rosa. So lalo yun magtatago kasi baka, mga kababayan, although subpena yon para sa investigasyon daw sa AGK, baka cover lang yung subpena. Pero ang totoo, may warrant of arrest ng hawak. Nagpalabas pa naman, mga kababayan, ng statement si Attorney Conti, Cristina Conti, na ang ICC niya talaga sa ganitong nagpapalabas sila ng warrant of arrest na secret. Ito yung subpena versus Bato. Sabi dyan, nakatagdang isyuan ng subpena kaugnay sa investigasyon sa AGK. Bukas si Bato de la Rosa. Sabi ni Cristina Conti, ICC nag-i-issue na niya ng secret warrant depende sa pagsasaalang-alang sa mga sitwasyon ng mga akusado. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti.
Ayon kay Atty. Conti, hindi nangangahulugang walang warrant of arrest kahit sinabi ng ICC na walang public warrant. Anya, may dalawang uri ng warrant, public at secret. Sa public warrant, ito ay nilalabas sa publiko. Habang ang secret warrant ay hindi isinasa publiko. Dagdag pa niya, secret warrant ang inisyo ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Ang paglabas ng ganitong uri ng warrant ay nakadepende sa pagsusuri ng sitwasyon sa bansang kinaroonan ng akusado. Kaya lalong magtatago si Bato, lalo't may subpena yung PNP-CIDG na isi-serve sa kanya bukas. At babantayan na daw si Bato sa mga ports at airports para hindi makalabas. So makaduda yung statement ng ICC na walang warrant of arrest. So hindi makapag-participate si Bato sa botohan para ikudita. Mga kababayan, si Tito Soto, di ba? Mga kababayan, tuloy ang forthwith pag-convene ng impeachment court. Mga kababayan na gustong harangin ng Senate minority para hindi matuloy ang trial at hindi mabulgar yung bilyon-bilyon ni Sara. Yan ang agenda po nila, mga kababayan. Gusto nilang ikudita si Tito Sen. Nauna pa si Sarang nakudita ni Hanilet sa Kitty sa pagpipili ng papalit na abogado. Ayan man lang, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.